At for today's video mga mare, ay gagawa ako ng lumpiang ubod. At dahil medyo marami nga rin yung nabili ni Ali na giniling, kung kaya't manggagawa na rin ako ng lumpiang Shanghai. At una ay pinagayat ko na nga si Ali nitong mga ubod dahil nga kako ay liligo nga muna ako, kung kaya't siya na nga muna ang magayat nga nitong mga ubod na aming gagamitin. Bali ang una ay hiniwa nga lang niya yan ng paganyan at ginayat ng mga pahaba. At bali ganyang laki nga lang ang ating kailangan para kako mamaya kapag nagbabalot na kami ay hindi na nga kami masyadong mahirapan. Pero depende nga sa inyo yun mga mare kung paano nga ang gusto nyong gayat. Kung gusto nyo ay mas maliit yan ay pwede naman. At syempre pagkatapos namin sa ubod ay nagayat naman ako nitong mga ricados na gagamitin ko nga sa ating pagigisa. At bali nagpitpit lamang ako dyan ng 4 na piraso ng bawang. At syempre nagayat din ako ng 1 piraso ng sibuyas. Bali puting sibuyas nga pala ang ginamit ko dyan mga mare dahil ito nga ang available lamang dito sa bahay. Pero kahit anong kulay nga ng sibuyas ay pwede nyong gamitin dito mga mare. Pagkatapos ay hinugasan ko lang saglit itong mga ubod na ginayat natin kanina para makasiguro tayo na malinis itong ating lulutuin. Tapos ilalagay ko na nga sana sa apoy yung kawali kong gagamitin sa pagigisa, ngunit naalala ko na hindi ko pa nga pala naiigayak yung ating mga giniling na gagamitin sa pagluluto o paggawa nitong lumpiang gulay. Kaya naman agad-agad kong hinugasan yung ating mga giniling na gagamitin at pagkatapos ay ginisa ko na nga itong sibuyas at bawang. Tapos nung lumabas na ang aroma nitong ating ginigisang sibuyas at bawang ay inilagay ko na nga rin itong ating mga giniling. At syempre dito ay nagsimula na nga rin ako maglagay ng mga pampalasa kagaya nga ng paminta at saka nga ng betsin. At syempre para mas maging masarap ay nagdagdag din ako dito ng liquid seasoning at pagkatapos ay naglagay din ako ng kaunting oyster sauce. Bali wala nga palang bukas na oyster sauce dito si Ali kaya naman nagbukas ako ng isang bagong bote. At syempre nung naluto na nga yung ating mga giniling ay inilagay ko na nga agad itong mga ginayat nating mga ubod. At syempre pagkatapos hinalo ko lamang ito ng mabuti nang sa ganun ay mapapunta nga dun sa ating ubod yung ating mga pampalasa na inilagay. At dahil nga medyo nakukulangan pa ako sa kulay at lasa kaya naman nagad pa ako dito ng kaunting toyo. At syempre para nga mas maging masarap at mas maglasang baboy ay nagdagdag pa nga ako dito ng 1 piraso ng Knorr cubes. Bali hinalo-halo ko nga lang ito ulit at hinayaan muna dito sa apoy. At kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina na marami nga itong giniling na nabili ni Ali kaya naman kako ay gawin na nga lang din naming lumpiang Shanghai. Dahil kako total ay marami din namang available na lumpia wrapper. Kaya naman agad-agad kong inutusan ito si Ali na lumuwas nga muna ng bahay at kako ay tumingin nga dun sa tindahan kung may mabibilan nga ng carrots. Tapos ang inuutusan ko nga talagang magayak nitong mga carrots ay talagang si Alilin. Kako ay siya na nga ang magbalat dahil nga nagluluto pa nga ako nung lumpiang ubod. Pero dahil nga kung minsan ay para nga ding bata itong utusan si Ali at mamaya nga ng mamaya kung kaya't ako na nga rin ang nagbalat. At dahil nga mapurol na nga din yung manual na food processor dito ni Alilin kung kaya't hirap na hirap nga ako sa paggagayat nga nitong mga carrots. Kaya naman kahit medyo malalaki pa nga ang pagkakagayat ko nga dito sa carrots ay kako ay bayain na, pwede na yan. At pagkatapos hinagayat din ako dito ng 2 piraso nga ng sibuyas. At ginayat ko lamang ito ng kagaya nga ng pagkakahiwa ako doon sa mga carrots. At bali 2 pirasong sibuyas nga pala ang ginamit ko dyan mga mare. Syempre gagamit din pala tayo dito mga mare ng ilang piraso ng bawang at hindi ko na nga alam kung ilang piraso ito. Dahil bahala na nga kayo kung ilang piraso nga ang gusto nyo ang ilahok at depende nga yun kung marami nga kayong bawang. Dahil ngayon ay mahal na nga ang bawang at ang sibuyas naman ang mura. Bali isinama ko na nga rin pala dito yung ating giniling na baboy at naglagay na nga rin ako ng mga pampalasa. Bali naglagay lang ako dyan mga mare ng kaunting paminta, kaunting betsin at syempre naglagay din ako ng kaunting liquid seasoning at kaunting oyster sauce at pagkatapos ay naglagay din ako ng 1 pirasong itlog. Bali patis nga pala mga mare ang ginawa kong pampalasa dito. Dahil sa mga oras na ito ay nagtanong nga ako kay JR kung ano nga ang mas magandang pampaalat dito, kung patis ba or toyo. At ang isinadjust nga sa akin ni JR ay patis nga raw kaya naman go for the patis ang mare nyo. Dahil nga ngayon lang din ako nakapagtimpla ng ganitong Shanghaiin at yung lahat nga ng pinaglalagay ko dito ay talagang kaswal-kaswal ko nga lang yun at tiyansyameter mga mare. At ayun na nga pagkatapos ko ang mailagay yung mga gusto kong ilagay ay nagsimula na nga rin akong magbalot. At talagang bahala na nga sa buhay niyang Shanghai na yan kung ano nga ang magiging lasa niya. Tapos sa mga oras na ito ay tinawag ko na nga rin si Alilin at kako ay siya na nga ang magbalot ng mga lumpiang ubo dahil nga talagang matatagalan kami kung ako pa nga rin ang magbabalot nun. Pero habang ako nga ay nagbabalot nitong Shanghai ay ako nga ay nasusuralaang kay Alilin. Dahil nga hindi ko talaga maintindihan kung papaanong balot nga ang ginawa niya nga dun sa lumpiang ubo dahil nga napakapangit. Tapos napakataba pa nga nung kanyang pagkakabalot. Yan, ganyan mari kataba at kung makikita nyo nga sa personal ay parang ang binalot ng bata. At awan ko nga ba dito kay Alilin at napakahilig nga sa mataba at pati nga sa mahaba.
At dahil nga kuhang-kuha ni Alilin ang pagkaasar ko, kaya naman kako ay umalis-alis na nga dito sa akin tagiliran at humiga na nga lang doon sa Dahil loob. Kako ay ako na nga lang ang lahat ng magbabalot at talagang ako'y nasusura sa kanya. Pero sa mga oras na ito ay kalapit ko pa nga siya, tinuturuan ko pa nga siya na ganyan kako ang tamang pagbabalot, ganyan kaganda. Charot. Pero pagkatapos nga nito ay pumunta na nga siya doon sa loob at kako nga ay nakakasikip lamang siya dito. At bali inulit-ulit ko nga lang pala yung proseso dito hanggang sa maubos itong mga ginisa kong ubod. At alam nyo ba mga mare na itong ubod na ginamit ko dito ay nagkakahalaga lamang ng 60 pesos? At itong halagang 60 pesos na ubod na ito ay talagang napakarami kong nagawa mga mare. Pero hindi ko na nga lang ito nabilang mga mare, pero siguro nga ay lampas 30 ang nagawa ko nga na lumpiang ubod. Pero maya-maya nga lang ay tinawag ko na rin ito si Alilin at kakoy habang nagbabalot nga ako ay magprito na nga siya. Dahil nga may iniintay kaming bisita sa mga oras na ito, kaya naman kako para nga pagdating ay luto na. Bali lang pirasong lumpiang ubod nga lang palang pinaprito namin dyan dahil nga baka nga hindi maubos ay sayang naman. Tapos ito namang Shanghai ay pinahati ko nga lang sa kanya sa gitna dahil nga mahaba itong pagkakagawa namin. At grabe nga pala itong pagkakagawa ko dito sa Shanghai dahil nga napakasarap mga mari at ilalaban ko to. Sobra grabe, nakachamba ako dito. Basta masarap tong pagkakagawa ko dito sa Shanghai mga mari at gayahin nyo na nga lang yung pinaglalagay ko kanina. At syempre dahil nga may lumpiang ubod tayo, kaya naman hindi pwede na wala nga tayong suka. Kaya naman for today's video ay gagawa nga tayo ng pinakamasarap na suka sa balat ng lupa. Bali, meron ako ditong pipino at hinati ko nga lang yan ng pa-cubes. Tapos, syempre, naglagay ako dyan ng isang buo ng sibuyas at isang butil ng bawang. Tapos, sa mga pampalasa, ay naglagay lamang ako dyan ng kaunting paminta, kaunting asin at kaunting asukal. At ang pinaka-importante nga sa lahat ay ito ngang suka. Pero nagtataka nga ako dito sa lagayan ng suka kung bakit nga napakahirap lumabas nung laman niya. At sa isip-isip ko nga lang ay kako ay baka nga meron ngang nakabara. At ayun na nga mga mare, para nga mas maging kumpleto pa nga itong ating sausawan, ay naglagay nga lang ako dito ng isang piraso na grenadine nang para naman sa ganun ay magkaroon man lang ng sipa itong ating sausawan. Dahil para sa akin ay talagang iba nga ang nagagawa ng sili para sa akin dahil nakakagana nga ito ng pagkain. At syempre pagkatapos ay hinalo ko lamang ito nang sa ganun ay matunaw yung mga sangkap na nilagay nga natin kanina. Basta ang masasabi ko sa inyo mga mare, i-try nyo nga itong sausawan na ginawa ko. Dahil nga talagang napakasarap nun lalong lalo na kapag nga yung pipino mo ay yung talagang bagong puti pa.